for example, we are going to use the branch current analysis. Uh, Initially, mag-a-assign tayo ng branch current. So, pwedeng mag-combine tayo, di ba? Combine natin ito as a single impedance as well as this one. Tapos saka tayo maglagay ng branch currents. Pwedeng pataas, no? Pwedeng ito ay pababa. Wait lang. Tapos yung isa ay papunta dito. Yan. And then para makuha nyo yung voltage dito, lalagyan natin ng label. Say this is I1, this is I2, this is I3. No? Para makuha yung voltage dito, edi V is equal to I2 R2. O, ganun lang. Next, balikan natin tong example at gamitan naman natin siya ng mesh analysis. So, kung magme-mesh tayo dito, using mesh analysis. The difference between the branch current analysis at saka mesh is that kapag mag-KVL tayo, we use the branch currents that we assigned in the branch current analysis. In mesh analysis, we are going to assign mesh currents, and those mesh currents will be the one that is used in our KVL. So in this case, let us assign, pareho na lang silang clockwise para madali. Para standard pala. IA and IB. So yan, nag-assign na tayo ng mesh currents and then we identify impedances. So let's assign this as impedance 1, this one is impedance 2, and this one is impedance 3. Okay, so impedance 1 from the discussion last time, now 60. Impedance 2, so ito yung negative J kasi capacitor, so negative J multiplied by 1 over omega c, wherein our omega from the equation is again 4 radian per second. So that's omega. So the Z2 is negative J 25 ohms and Z3 is equal to positive naman J 20 ohms. So yan, in terms of mga impedances na. Then, ano pa ba? So, hinahanap nga ay V sub O. So, the equation for V sub O will now be equal to IB. Kasi yung IB lang naman yung current na dumaan sa kanya, di ba? Multiplied by Z3. So, yan. We can proceed to KVL using our mesh currents na naka-assign. So, at mesh A, or kung saan nandoon yung current IA, the equation will be V or V total minus IA Z1 minus IA Z2. So again, ima-minus natin lahat ng element within that loop or within that mesh. Tapos, we are going to check kung may element na affected ng adjacent mesh current, which is in this case Z2. Z2 is in the middle, so affected siya by IA and IB. And since IB is in opposite direction with IA, ipa-plus natin. So plus IB Z2 equals 0. And that will be our mesh current equation. So substitute na lang natin yung values. So again, this is 20 bar angle negative 15. We use the phasor form. 20 bar angle negative 15 minus Z1 is 60, so 60 IA
And then Z2 is negative na. So, idiretso na natin, i-plus na natin. Plus J25 IA. Tapos, minus J25 IB. So, this is our equation 1. Next. So, we do another KVL at mesh B. KVL at mesh B. Ang magiging equation niyan is ganun ulit. Lahat ng sumabay or lahat ng element pala inside or within that loop or mesh ay ima-minus natin. So, negative IB Z3. Tapos isa pa, negative IB Z2. And then we check kung ano yung current adjacent. So, the IA, which affects the Z2. So, plus IA Z2 equals 0. So, yan yung naging mesh equation. And then, substituting the values, we have negative J20 IB plus J25 ang Z2, no? So, i-plus na natin since negative din yung Z2. Diretso na. IB and then another minus J25 IA. Then combining like terms, yung negative J20 at saka positive J25. So, J5 na lang siya, positive IB minus J25 IA. Ayan. So, we transpose, no? IA to the other side. J5 IB equals positive J25 IA. And what we need is makuha natin yung equation or masolve natin yung IB kasi yun yung kailangan natin sa V sub O. So, ang gagawin natin dito is we get the IA in terms of IB. Kaya, i-divide natin siya by J25 both sides. Thus, our IA is 0.2 IB. Yan. And we can have this as our equation number 2. Okay? Then, substitute na. Substitute. Equation 2 to equation 1. Magiging 20 bar angle negative 15 minus 60 0.2 IB plus J25 tapos 0.2 IB ulit minus J25 IB. So, simplifying and combining like terms, magiging ano na lang siya, 20 bar angle negative 15 minus 12 IB minus J20 IB equals 0. So, we can group na yung 12 at saka 20. So, 20 bar angle negative 15. Ilabas na natin yung negative sign. So, magiging 12 plus J20 IB siya equals 0. And then, transpose ulit natin sa kabila. So, 20 bar angle negative 15 equals, so magiging positive na, positive 12 plus J20 IB. Then, dividing both sides by 12 plus J20. Cancel this and we get the value of IB. So, yung IB natin is equal to 0.8574 bar angle negative 74.03
3, 6 amperes. Remember, kapag current, dapat siya ay naka-phasor or naka-polar form. And then, if we substitute IB, no, tsaka Z3 doon sa ating equation, makakakuha tayo ng 17 point, katulad siya ng answer last time, 17.1498 bar angle 15.9637 volts, which is dahil ang kailangan ay in function of time, we need to express this in its equation. So cosine for t plus 15.9637 volts. Ito yung VO. Ito yung ating hinahanap na final answer. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag pareho lang naman ang circuit at pareho lang naman din ang hinahanap, any method na gagamitin nyo ay lalabas dapat yung pare-parehong sagot kung tama yung process. Ngayon, kung iba yung lumabas na sagot, maaring may mali sa inyong assumption or doon sa way ng inyong pagsosolve. So, doon nyo siya i-check. Actually, pwede mo nga din tong gamitan ng nodal ano. Wala lang akong solution pa ng nodal. So, pwede nyo i-try na mapalabas yung pagka-nodal. Then, ayan. So, to recall ulit, kapag ka merong current source ang ating mesh analysis, meron tayong dalawang cases. The first case is when the current source exists only in one mesh, meaning nandun siya sa gilid, pwede sa taas, pwede sa kanan, gilid, kaliwa. Basta sa isang side lang. So, the mesh current na i-assign mo sa mesh na kung saan may current source ay mag-i-equal na sa value ng current source, which is in this case, mesh current I2 is assigned. Tapos merong current source na 5 amperes. But since they are of opposite direction, I2 is now equal to negative 5. Na nagkataon kasi na yung assignment mo ng current at yung direction ng current source ay opposite direction. So again, wala namang problema doon as long as magiging consistent kayo sa sign na gagamitin ninyo. So if you substitute, no? Bale, hindi ka na magka-KVL doon and then magka-KVL ka na lang doon na lang sa mesh 1. At ito yung iyong naging KVL equation. Now, kung isa-substitute mo yung value ng I2, ang lalabas na value ng I1 mo is negative 2 amperes. So, the negative sign only denotes the direction. So, kung nag-negative yung final answer mo na direction, ibig sabihin, baliktad lang yun yung assumption mo. At dapat pala, siya ay counterclockwise. Parang ganun lang yung ibig sabihin ng negative sa final answer ng mesh currents. Ano? And then, sa case 2 naman, if the current source exists in between two meshes, yan, katulad yan, magkakaroon tayo ng super mesh na tinatawag. So, i-combine natin yung dalawang meshes, mesh 1 and mesh 2 in this case. And doon tayo magke-KVL sa paligid nilang dalawa. Kumbaga, yung loop na nasasakop nilang dalawa. And then we exclude, hindi natin isasama yung nasa gitnang current source sa ating KVL equation. No? As well as any impedance or any element na nakaseries kay current source, which is in this case may nakaseries na 2 ohms, so hindi natin siya isasama sa ating KVL equation. Kumbaga outer loop lang or yun nga yung loop ng combination ng I1 at I2. So we call it super mesh. Okay? Another is we can do
ah, sige ito muna, gawin muna natin pala 'tong example. Pagka tayo ay may ganitong circuit at meron tayong current source ano, so we have to assign mesh currents. Let's say lahat sila ay clockwise, IA, this is IB, and IC. So since yun nga may current source tayo sa IA is automatically equal to 1 bar angle 40. Naglalag yung pang sulat ko, wait lang. Ayan. So hindi na tayo magke-KVL doon sa mesh na yun or kung saan man nandun si IA. Ang KVL na natin will be sa IB at sa IC. So KVL at IB, so again we consider lahat ng elements at saka yung adjacent current. Unahin muna natin yung mga element na na kay IB at ima-minus natin sila. So negative 3 IB minus, so this will be negative J2 kasi ah capacitor, itong isa naman ay positive J4 ano. So magiging plus na pala 'to. Plus J2 IB minus J4 IB. Naging plus kasi negative, negative, minus negative J2. And then yung currents na nakaka-affect dun sa mga nasa gitna, which is sa 3 ohms, we have 3 IA. Another is J4 IC. So that will be our KVL equation for IB. Now for IC, or at loop C, so ganun din. Let's start with the voltage source since yung polarity ng voltage source natin ay sa negative side siya lumabas. So negative 12 volts plus minus 4 IC minus 6 IC. Then ipa-plus natin yung IB plus J4, J pala, J4 IC, J4 IB equals 0. So, yun yung magiging equation natin. And then, saka na lang magsisimplify, ano, tapos substitute values. So, actually, we can substitute na nga yung IA dito sa equation 1 para matira na lamang ay IB at saka IC. Tapos sa second equation, equation 2, ganun din, matitira na lang si IC at saka si IB. And then simplify. No? So if you want to identify the mesh currents, meron ka na agad mesh current IA. So IB and IC na lang yung kukuhanin. So hindi ko na itutuloy yung pagsosolve. I just want to uh, see kung paano natin ginagawa yung equation. Pwede nyo ituloy para ma-practice ninyo. Next, ang isa pa nating pwedeng gawin kapag may current source in mesh analysis is to do the source transformation. Kung naaalala nyo pa, ang source transformation, pwede yan gamitin. So if you see current source tapos may nakaparallel sa kanyang element, no, impedance, gagawin natin siyang or kukuhanin natin yung equivalent niyang voltage source. So again, let us rewrite that part.
yung may hanggang dun sa may dashed line. Let's say ang impedance natin is yung 3 ohms, no? So hanggang dito, 'di ba? So this is 3 ohms and this is your 1 bar angle 40 amps. So kung magsa-source transformation tayo, we transform it into its equivalent voltage source wherein yung impedance na yon ay isi-series na lang natin, no? We use it to same ano lang siya, same value of impedance. In this case nga kasi 3 ohms. So how are we going to identify the equivalent voltage source or the value of the voltage source? Iti by using I Z. Na in this case, 1 bar angle 40 times 3. So 3 bar angle 40 volts. So yun yung naging value ngayon ng ating voltage source. Then if we are going to connect no doon sa original circuit, magiging ito pa rin yung ating XC. We still have here our XL and the R2 and the E2. R2, XL, XC. And what have you noticed? Naging dalawa na lang yung ating mesh, no? So instead na tatlo, dalawa na lang. Yan. Dito na lang tayo magka-KVL. Although dun sa original naman, dalawang beses lang din naman tayo nag-KVL. Since yung IA nga is already equal na doon sa current source. Pero yun, pwede, option nyo siyang gamitin kahit alin naman sa dalawa as long as again, tama yung naging process natin ng equation, dapat parehong magiging sagot niyan. Ano? So yun, vice versa siya, no? If we need to find naman the current, kunwari ang given ay source, voltage source, tapos may naka-series kanya na impedance, so V over Z para makuha natin yung equivalent current. Next, so sa nodal analysis naman or also known as node voltage method. So sa nodal analysis, this provides a general procedure for analyzing circuits using the node voltage. Uh, Again, ang una nating gagawin is to identify the reference node. At if we recall, yung reference node is the common node na usually nakikita natin sa ilalim ng circuit. Na kung kunwari meron tayong ganitong circuit, babalikan na lang natin 'to. Ito na lang, para hindi na ako magdo-drawing 'no. Ito yung ating reference, itong nasa ilalim. Kasi common sila, 'di ba? So this is our reference node and iga-ground natin siya. Wherein ang ground ay may 0 volts. Okay? So again, yung reference node ay usually siya yung nasa ilalim. They are the common node or it is the common node wherein pagka nakapili na tayo ng reference node, iga-ground natin making it 0 volts. And then after doing that, pwede tayong mag-assign ng branch currents, no? So we assign branch currents to the circuit kasi ang gagawin natin sa nodal analysis is magki-KCL tayo, 'di ba? So after assigning the currents, branch currents, at nakapag-KCL na tayo, we have to express those currents in terms of voltage naman. Sabi dito, mag-assign din tayo ng node voltage. So kung hindi given yung node voltage, ang kukuhanin nating node voltage ay yung volt or yung node kung saan maraming nag-flow na current, nag-enter at saka nag-exit.
na parang katulad ng ginawa sa branch current analysis. 'Di ba pagka tayo ay nag-branch current analysis, una mag-a-assign tayo ng branch current at ang pipiliin nating node for KCL ay yung kung saan maraming nag-enter at exit na current. So, ganun din dito. So, yun yung magiging node voltage natin. And to express it in terms of voltage, ayan, gagamitin natin of course is Ohm's law. 'Di ba ang Ohm's law is V over Z. Ito kasi class ay galing dun sa lecture ng DC ano, kaya R lang yung nakalagay. Pero since sa AC na tayo, gawin na natin Z. So V over Z. Pero since siya ay nodal analysis, we use the voltage from a higher potential minus voltage of lower potential. So, V higher minus V lower over yung impedance na dinaanan nung inassign natin na branch current. So, sometimes the branch currents kasi are already given in the circuit, pero sometimes ay hindi. So, that's when we need to assign the branch currents. And then, to recall also, meron din tayong tinatawag na super node pagdating sa nodal. Kung sa mesh ay may super mesh, sa nodal ay may super node. So this is formed by enclosing dependent or independent voltage source in between two non-reference nodes. Pag may voltage source, may case 1 at case 2 din. Yung case 1 is when the voltage source is in between a reference node, so ito yung reference node, and a non-reference node which is itong V1. Kapag nasa gitna, so V1 will automatically be equal to 10 volts. Kasi sa totoo, V1 is equal to 10 minus, di ba higher to lower potential, minus 0 kasi nga nasa ground yung uh, value over 1 kasi wala naman siyang element na dinaanan. E di, ayan na yun. Tapos yun nga, kapag ka ang voltage source ay nasa gitna ng two non-reference nodes, which is in this case V2 at saka V3, magkakaroon ng supernode. At dun sa supernode na yun, parang we treat those two nodes as one and we perform the KCL doon sa dalawang yan. So, yan, meron ditong assigned na branch currents, I1, I2, I3, and I4. And doing the KCL, ano yung mga nag-enter? I1 and I4. At ang nag-exit ay I2 and I3. So, ito na yung ating KCL equation. And we need to express this in terms of voltages. So, looking at I1, so this is I1, ang magiging equation niya is V1 minus V2 over 2 kung anong dinaanan niyang element. No? V1 minus V2 over 2. For I4, so this is I4, nanggaling siya sa V1, papunta siya sa V3. So V1 minus V3 divided by 4. Okay? And then I2. So here is I2. V2 papuntang 0, papuntang reference. So reference is 0 volts. So V2 minus 0 divided by 8. As well as I3. So V3 papunta rin siya sa reference kaya siya V3 minus 0 divided by 6. So doon nang galing yung ating equation. Now, if there is a super node, this is the only time that we do KVL sa nodal. Doon lang sa part na may supernode. So we redraw the circuit, katulad ng nasa baba, na ang iiwanan lang natin ay yung mesh or yung loop kung saan nandun yung supernode, and we do the KVL to get additional equation para makapag-solve tayo ng values. So, ito yan.
Ito yung example, pero ido-drawing ko muna yung circuit ano, wala pa tayong circuit. So kung yun yung circuit natin 'no, so yung, lahat ng values ay in terms of impedance na 'no, then, first is we assign the reference node. So yung reference node nga is yung common node natin sa ilalim. Then we also assign our branch currents. So pwede tayong magkaroon ng branch current papunta dito. Let's call it I1. Ah, dito din sa ating J1, negative J1, I2. Then dito, so let's say this is I3. We have here another I4. And then, yung isa ay i-follow natin itong branch or branch kung saan nandun yung source. So this will be our I5. So again, we just follow the direction of the current source. And then, sa V1 at V2 is already given. Pero yun nga, dun kasi nagkaroon ng madaming current flow, maraming nag-enter at saka nag-exit kaya siya yung ating ah, node voltages. So at node 1, yan, magki-KCL tayo. No? KCL at node 1. We have I1 equals I2 plus I3. Ano? So, yung magiging voltage equation naman niya is that yung I1 natin nanggaling sa, sige, lagay muna natin ng reference natin itong baba. Yan. Yung I1 natin, nanggaling siya sa 5 volts. Papunta siya sa V1. So, yung equation is 5. Pwede naman nating hindi na isama yung bar angle 0 since 0 naman siya. So, 5 minus V1 divided by, so ano yung dinaanan niya? 0.5 ohms or 0.5 equals, so yung equation naman ni I2, galing siyang V1, papunta siya sa reference. So, V1 minus 0 divided by negative J1. And then I3, so ipa-plus natin siya. Ang I3 natin ay galing V1, V1 minus V2 divided by
I3. Ay sorry, negative J1 pa yan. Negative J1 pa din, negative J or negative J1. Puwede namang hindi na nga din ilagay ang 1. So, it's up to you. So, yun yung ating unang equation para sa node 1 wherein puwede pa natin siyang i-simplify, 'no? Puwede nating i-eliminate ang mga, fraction since pare-pareho naman sila ng denominator. O puwede nating isa-isahin ano, 5 divided by 0.5, so this is 10, minus, so meron tayong coefficient na 1 sa B1 ano, 1 divided by 0.5, so this will be 2 B1. And then, so ito kasi fraction naman na same ang denominator, so puwedeng pagsamahin muna natin sila. Magiging 2 B1 ano, 'di ba, minus B2 over negative J or negative J1. And then rewrite negative 10 minus 2 V1 tapos simplifying this will become ano ba 2 magiging negative J2 V1 tama or positive wait, positive positive pala. Tapos negative negative I. So negative J B2. Ayan. Ayun, na-eliminate na natin yung fractions. And then, eto na yung pwede nating maging equation or pwede pa naman siyang ma-simplify ano, pero pwede natin siyang magamit as our equation 1. Next is yung KCL at node 2. So, ganun din, magke-KCL tayo wherein ang nag-enter ay I3 and I5. At ang nag-exit ay I4. So, ang equation natin kay I3, B1 minus B2 divided by negative J1 or negative J lang plus, so yung I5 natin is the current source. So, pwedeng 5 na lang siya. Then, equal, so ang I4 ay B2 minus 0 divided by yung impedance na 0.2 plus J 0.4. So, ito kasi ay nanggaling pa sa mas complex na circuit eh. Kinuha ko na lang yung ano, simplified circuit. Kaya yan yung mga lumabas na impedances. So, ganun din, pwede nating eliminate yung fraction para mas madali natin siyang ma-solve. So, B1 magiging positive J B1. Tapos, ito ay negative J B2 plus 5 equals so 1 over 0.2 plus 0.4i. So, magiging ano na 'to, 1 minus J2 B2. Ayan, wala na 'to kasi 0 naman na siya. So, ito na lang yung magiging equation ninyo na puwede niyo namang i-simplify pa. Ayun.
Meron po bang question so far? Any questions, clarification sa ating ah, process? So, ang process natin ha, pareho lang nung nakaraan. Ang challenge lang is, syempre, kung paano mo gagawin yung equation. Kasi pag nagkamali ka ng equation, kahit tama yung naging algebra mo, mamamali na din yung final answer. Or, kabaliktaran naman, kahit tama yung naging equation mo, kung nagkabali-baliktad naman yung sign sa pag-aalgebra mo, magkakamali din yung final answer. So, yun yung dapat nating ma-practice and maging aware sa signs. Kapag may negative, lalo na, use the proper parenthesis. Na lagi kayo magpa-parenthesis para sure. Then, ano pa ba? Yun lang. Again, ang inyong exam will be AC power, kasama yung power factor correction and yung SPQ. And then itong network analysis, kasama ang branch current, mesh, at saka itong nodal. Pwede ko na to solve ng diretso. You can try to practice. Bibigay ko sa inyo yung answer key. V1 should be 2.236 bar angle, negative 26.565 volts. And you should be aware ha, pag mga voltage, current, impedance, at saka yung S, apparent power, naka-phasor tayo dyan. V2, 4.472 bar angle, 63.434